Mahigit 10 taon ng sabungero si Mario, ngunit sa liit ng kanilang bahay at sa payat na mga braso ng kanyang mga anak, para bang hindi iyon maipagmamayabang. Halos tuwing linggo ay nasa sabungan siya, bitbit ang isa sa iilang manok na naipundar niya sa pipitsuging kulungan sa likod ng kanilang barong-barong. Ngunit sa bawat pag-uwi niya, kadalasan ay empty ang kanyang bulsa at nadaragdagan ng kanyang utang. Sa gilid ng kalsada lamang nakatirik ang kanilang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Kapag umuulan, pumapasok ang patak ng tubig sa butas ng bubong at ang mga anak niyang sina Nika at Junjun ay nagdidikit-dikit sa isang banig para huwag ginawin. Ang kanyang asawa na si Lina, payat at maputla, ay sanay na sa paghihigpit ng sinturon. Minsan, lugaw na may asin lang ang ulam, minsan naman dilis na binili pa sa utang. Isang hapon, umuwi si Mario galing sa bunga na nakayuko at mabigat ang hakbang. Tinanggal niya ang tsinelas bago pumasok at hindi na nag-abala pang ngumiti. Alam na ni Lina kung ano ang nangyari. Natalo na naman tayo, Mario? Hindi sumagot si Mario agad. Ibinalibag niya sa gilid ang bakanting supot na dapat sana ay puno ng perang panalo o kahit kaunting pambili man lang ng bigas. Umupo siya sa bangko, napabuntong hininga at napayuko. Malas lang, Lina. Konti na lang, mananalo na sana. Malapit nang bumigay yung kalaban, pero naunahan pa rin kami. Mario, ilang beses na nating sinasabi sa isa't isa na hihinto ka na sa sabong. Tingnan mo ang mga bata. Umaga pa, iyan na ang tanong nila kung may kakainin pa ba mamaya. Tumingin si Mario sa mga anak. Si Nika ay nakaupo sa gilid, naglalaro ng lumang manika na gawa lang sa basahang binalumbon at tinalian. Si Junjun naman ay humihigop ng natitirang sabaw ng lugaw na halos wala ng bigas. Napakagat sa labi si Mario. Sa dibdib niya parang may nagbabangga ang pagsisisi at pagmamatigas. Mahahanap ako ng ibang racket, Lina. Pero ngayong linggo, huli na. Wala tayong panggastos. Saka baka sa susunod, bumawi na rin ako. Yan na naman, Mario. Lagi na lang sa susunod. Hindi na tayo bata. May mga anak na tayong umaasa sa iyo. Napayuko si Mario at napakamot ng batok. Totoo ang mga salita ni Lina. Pero ang sabong na lang ang alam niyang pagkakakitaan na marunong siya. Hindi siya nakapag-aral ng maayos at maaga siyang nasanay sa pangangalaga ng manok mula pa sa kanyang ama na isa ring sabungero. Sa maliit na baryo nila, halos sabungan ang sentro ng libangan at pangarap ng maraming lalaking tulad niya. Kinagabihan, habang tulog na ang mga bata, nakaupo si Mario sa may hagdan ng kanilang bahay. Nakatingin siya sa madilim na langit na tanging ilang bituin at kalahating buwan ang nagbibigay liwanag. Nasa tabi niya ang 3 niyang manok na panabong. Nangingita ang mga mata sa ilaw ng lamparang nakasabit. Kumusta na kayo, mga kasama ko sa talo, bulong ni Mario? Kung marunong lang kayong magsalita, baka minura niyo na ako sa dami ng beses ko kayong inilaban. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at tahol ng aso mula sa malalayong bahay ang maririnig. Naglakad siya palabas. Nagmuni-muni kung dapat na ba niyang putulin ang pagkahumaling sa sabong. Ngunit sa bawat pag-iisip tungkol sa pag-alis sa sabungan, may bumubulong sa kanya na baka isang malaking panalo na lang ang kailangan upang mabago ang buhay nila. Kinabukasan, dumating si Mang Totoy, ang matandang nagpapautang sa baryo. Nakatayo ito sa pintuan, may hawak na maliit na notebook kung saan nakasulat ang pangalan ni Mario at ang mga utang nito. Mario, magbayad ka na sana kahit kaunti. Malapit na ang Pasko, marami pa akong sisingilin. Hindi pwedeng puro pangako. Napakamot ng ulo si Mario. Pasensya na po, Mang Totoy. Babawi ako sa susunod na sabong, siguradong may ipambabayad na ako. Umiling si Mang Totoy. Hindi ako nakatitiyak sa sabong mo, Mario. Pero sige, bibigyan pa kita ng 1 linggo. Pagkatapos noon, kahit anong mangyari, kailangan ko na ng bayad. Nang umalis ang matanda, lalong bumigat ang loob ni Mario. Parang kumikitid ang mundo niya.
Kung hindi siya mananalo sa susunod na sabong, maaari silang paalisin sa lupang tinitirikan ng kanilang bahay. Lalong sumakit ang ulo niya at lalong sumidhi ang kagustuhang maghanap ng paraan. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog. Kumukulog sa malayo at may mga bahagyang kidlat na kumikislap sa ulap. Parang may unos na darating. Nagpasya siyang maglakad-lakad palabas ng baryo, papunta sa likod ng bukirin kung saan may maliit na gubat at sapa. Doon siya madalas magpalamig ng ulo. Habang naglalakad, tumutunog ang tuyong damo sa ilalim ng kanyang paa. Ang hangin ay malamig at may hatid na kakaibang katahimikan. Nang marating niya ang gilid ng sapa, naupo siya sa isang batong basa at napatingin sa dumadaloy na tubig. Diyos ko, kung may pagkakataon pa, bigyan mo naman ako ng tsansa, bulong niya sa hangin. Hindi ko na po uunahin ang bisyo. Gusto ko lang makabawi para sa pamilya ko. Habang nakayuko siya, may narinig siyang kakaibang kaluskos sa may masukal na damuhan. Una, inakala niyang daga o bayawak lang. Ngunit nang tumagal, parang may matigas na paang mabigat ang tumatapak. Napalingon siya. Sa liwanag ng buwan, may aninong gumagalaw. Isang manok na hindi niya pa nakikita kailanman sa baryo. Mataas ang tindig, makinis ang balahibo at kakaiba ang kulay. Ang katawan nito ay may halong itim, berde at pulang kumikintab na parang metal. Ang balahibo sa leeg ay tila gintong kumikinang sa tuwing tatamaan ng sinag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may sariling ilaw. Napahinto si Mario. Hindi siya makagalaw sa pagkabigla. Dahan-dahan niyang sinundan ng mata ang manok na tila hindi takot at malayang naglalakad sa tabi ng sapa. Para bang may hinahanap ito o sadyang ipinakita ang sarili sa kanya. Uy manok, saan ka galing? Tanong ni Mario, halos pabulong. Tumigil ang manok at tumingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa ilang sandali parang sumikip ang dibdib ni Mario. May kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang batok. May pakiramdam siyang hindi ordinaryong manok ang kaharap niya. Isang iglap, tumalon ang manok sa batong kinaroroonan ni Mario. Mabilis ang galaw, ngunit hindi marahas. Nakatingin ito sa kanya at doon niya napansing kakaiba rin ang hulma ng mga kuko nito. Matulis, mahaba at tila mas malakas kumpara sa mga ordinaryong manok panabong. Kapag nakuha kita, baka ikaw na ang magpapabago ng kapalaran ko. Bulong ni Mario sa sarili. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay, pilit inaabot ang katawan ng manok. Hindi umalis ang manok. Tila hinintay ang kanyang dahan-dahang paglapit. Nang tuluyan na niyang mahawakan ang katawan nito, parang may dumaloy na kuryente sa kanyang mga daliri. Napasinghap si Mario, ngunit hindi niya binitiwan. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak. Tila kusa namang nagpaubaya ang manok. Wala itong pag-aspas ng pakpak, wala ring pagpiglas. Tahimik lang ito sa kanyang bisig. Sa gabing iyon, sa tabi ng sapa at sa ilalim ng kumukulog na langit, hindi alam ni Mario na ang manok na nahawakan niya ay magdadala ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi lamang ito isang manok panabong. Isa itong mahiwagang kasangga na susubok sa kanyang puso. Pag-uwi ni Mario sa kanilang bahay, mahigpit pa rin ang hawak niya sa mahiwagang manok. Tahimik ang paligid at tanging mga huni ng kuliglig ang pumupuno sa gabi. Binuksan niya ng marahan ng pinto upang hindi magising ang mga bata. Nakahiga sina Lina, Nika at Junjun sa banig, magkakatabi at payapang natutulog. Lumapit si Mario sa lumang kulungan ng manok sa likod ng bahay. Puno iyon ng kalawang at butas-butas na kawayan, ngunit sapat na para paglagyan ng kanyang mga panabong. Binuksan niya ang isang bakanteng selda at marahang ipinasok ang mahiwagang manok. Sa sandaling iyon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Para bang may gustong ipahiwatig ang manok, ngunit hindi maipaliwanag ni Mario kung ano iyon. Pinakiramdaman niya ang dibdib ng hayop at naramdaman niyang malakas ang tibok nito, tila sabik sa isang laban.
Bukas na bukas din, ilalaban kita. Mahina niyang sabi bago isinara ang kulungan. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Mario. Pinagmasdan niya ang mahiwagang manok. Sa liwanag ng umaga, mas lalong gumanda ang kulay nito. Ang balahibo nitong may halong itim at berde ay parang baluting bakal, habang ang pulang palong ay nakatindig ng matikas. Ang mga mata nito ay maliwanag, parang laging gising at handang makipagsabayan. Napansin ni Lina ang kakaibang manok habang naghahanda ng kape. "Mario, saan mo nakuha yung manok na yan? Bago yan ah, wala naman tayong pambili." Napakamot si Mario. Sa sapa, parang ligaw lang. Nilapitan ko, hindi naman nagpumiglas. Parang gusto niyang sumama sa akin. "Manok lang yan, Mario. Huwag mong pagkatiwalaan ng sobra. Baka may-ari niyan at hanapin sa'yo." Umiling si Mario. Sa itsura ng manok, parang hindi galing sa kahit anong bakuran sa baryo. Wala siyang kilalang may ganitong uri ng panabong. Sa kalooban niya, naniniwala siyang may kakaibang dahilan kung bakit napunta ang manok na ito sa kanya. Pagdating ng hapon, dinala niya ang manok sa sabungan. Hindi niya sinabi sa sinuman kung saan niya ito nakuha. Ang mga kaibigang sabungero tulad ni Boyet at Roldan ay napatingin sa kanya nang mapansin ang bago niyang dala. "Mario, saan galing yan?" "Ang tapang ng tindig," sabi ni Boyet, halos nakanganga sa paghanga. "Sikreto," sagot ni Mario na may kalahating ngiti. "Tingnan na lang natin mamaya kung may ibubuga." Nagtawanan ang mga nasa paligid, sanay na sa pagiging talunan niya. Sa sabungan, kilala si Mario bilang taong palaging nauubusan ng pambili ng load, ng bigas, at kadalasan, ng pusta. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang kumpiyansa sa kanyang dibdib. Hindi tulad ng dati na kinakabahan siya bago ang laban, ngayon ay tahimik lang siya at nakamasid sa paligid. Nang tawagin ang unang ulutan, nagpasya siyang ilaban ang mahiwagang manok sa isang katamtamang pusta. Naglatag siya ng halagang hindi kalakihan, sapat lang upang may makalaban. "Sino?" tanong ng Kristo, naghahanap ng katapat sa sabungan. Isang lalaking malaki ang tiyan at makapal ang bigote ang tumayo. "Ako." "Ilalaban ko si Bulate ko." Malakas ang boses na sagot nito. Kilala si Bulate na isa sa mga magagaling na manok sa baryo, maraming beses nang nanalo. Nagbulungan ang mga manonood. Naku, yari na naman si Mario. Si Bulate pa ang napili niyang kalaban. Ngunit hindi natinag si Mario. Tahimik niyang hinaplos ang likod ng mahiwagang manok. Parang may naramdaman siyang init na kumalat sa kanyang palad. Nang ibaba na sa ruweda ang dalawang manok, hindi kumurap si Mario sa pagtitig. Pagbitaw ng sentensyador, mabilis ang kilos ng mahiwagang manok. Hindi siya umaatras, hindi natatakot. Sa halip, mabilis itong umiikot, umiiwas sa tuka at palo, at sa tamang tiempo ay sumusugod na parang sanay na sanay sa laban. Isang mabilis na sipa ang pinakawalan ng mahiwagang manok. Tumama ito sa leeg ni Bulate. Napaurong ang kalaban, nanginginig ang mga pakpak. Sumunod pa ang isa pang malakas na palo. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak si Bulate, hindi na makatayo. Napahiyaw ang mga manonood. Talo ang kanilang inaasahang panalo. Si Mario, na madalas nilang tawaging malas, ay biglang nagningning sa ruweda. Ang Kristo, halatang nagulat din, ay sumigaw ng resulta. "Panalo ang manok ni Mario." Parang hindi makapaniwala si Mario habang kinokolekta niya ang panalo. Hindi man kalakihan, sapat iyon para maipalit sa bigas at kaunting ulam. Habang binibilang niya ang pera, naramdaman niya ang pag-angat ng dibdib niya. May pag-asang tumubo sa puso niya. "Di ka lang pala puro talo, Mario," biro ni Boyet habang nakangiti. "Maganda pala ibon mo. Ilaban mo ulit sa susunod na ulutan." Ngumiti si Mario, ngunit may bahagyang agam-agam sa kanyang isip. Hindi niya gustong sumobra ang kumpiyansa at mauwi sa kapahamakan. Pero sa tuwing titingnan niya ang mahiwagang manok,
Parang may boses na bumubulong sa kanyang isipan na hindi nito siya pababayaan. Kinagabihan, dala niya ang ilang sakong bigas at delatang ulam pauwi. Nagulat si Lina nang makita ang mga ito. "Mario, saan mo nakuha ang pera?" "Nanalo kami, Lina. Malakas ang bago kong manok. Parang hindi ordinaryo." Napahawak si Lina sa dibdib. "Masaya ako na may pagkain na tayo, pero natatakot pa rin ako sa sabong, Mario. Baka mamaya, bumalik ka na naman sa sunod-sunod na talo." Tumingin si Mario sa kanya, seryoso ang mga mata. "May pakiramdam akong iba itong manok na ito, Lina. Parang may gabay. Huwag ka munang mag-alala. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito." Nang sumunod na gabi na naginip si Mario, nasa gitna siya ng isang malawak na sabungan na walang manonood. Tanging siya at ang mahiwagang manok lang ang naroon. Sa kanyang panaginip, may boses na umalingaw-ngaw, malalim at tila galing sa malayo. "Lalaking sabungero, huwag mong kalilimutan. Ang lakas na hawak mo ngayon ay hindi para sa kasakiman. Ito'y ibinigay upang makita kung kaya mong piliin ang tama sa gitna ng tukso." Nagulat siya at napabangon, pawis na pawis. Tiningnan niya ang kulungan ng manok. Nandoon ito, gising. Tila nakatitig sa kanya sa dilim. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, naiintindihan ni Mario na hindi basta-basta sugal ang nakasalalay sa buhay niya. May mas malalim na pagsubok na kasamang dumarating sa bawat panalo na idudulot ng mahiwagang manok. Lumipas ang mga linggo at buwan. Bawat laban ng mahiwagang manok ni Mario ay nagdudulot ng kaguluhan sa sabungan. Sunod-sunod ang panalo nito laban sa iba't ibang manok panabong na kilala sa lakas at tapang. Mula sa maliliit na pusta, unti-unti niyang tinaasan ang kanyang mga taya. Isa-isang binayaran ang utang kay Mang Totoy at nakapag-uwi ng mas masasarap na ulam sa hapagkainan. Ang dating payat na si Nika ay unti-unting nagkakalaman. Si Junjun ay may bagong tsinelas na hindi butas. Si Lina ay nakabili ng ilang gamit sa kusina na matagal na niyang pinapangarap. Hindi man marangya, ramdam ang pagbabago sa kanilang tahanan. Napansin din iyon ng mga kapitbahay. Sumiklab ang samut-saring bulong. Si Mario, biglang gumanda ang buhay, sabi ng isang tindera sa talipapa. Siguro may nakajackpot sa sabong. Malas lang dati ang kapitbahay natin, dagdag ng isa pa. Baka ngayon, nakahanap na ng tamang alaga. Sa sabungan, mas dumami ang nakakakilala kay Mario. Minsan, may lalapit at mag-aalok na makipartida sa kanya o kaya'y gustong bumili ng kanyang mahiwagang manok. Isang tanghali, lumapit sa kanya si Goryo, isang veteranong sabongero na kilala dahil sa koneksyon nito sa mga mayayamang nagmamay-ari ng malalaking manukan. "Mario, magandang manok mo ha? Kanino galing yan?" Tanong ni Goryo, nakatitig ng mariin sa ibon. "Sa akin na yan ang mahanap ko," sagot ni Mario. Iwas sa detalye. "Gusto mo bang subukan makalaban?" Umiling si Goryo. "Hindi. Gusto ko sanang bilhin. Magkano ang presyo?" Napangiti ng pilit si Mario. "Hindi ko binebenta. Dito na umiikot ang kabuhayan namin. Kung wala ito, baka balik ulit kami sa gutom." Sumimangot si Goryo. "Huwag kang masyadong tiwala. Ang manok, tumatanda at napapagod. Kapag napagod na yan, wala ka nang aasahan. Baka gusto mo ng pagkakitaan ngayon habang mataas pa ang halaga." Hindi natinag si Mario. "Hindi ko ipagpapalit ang manok na ito, Goryo. Hindi sa pera lang nasusukat ang halaga niya para sa akin." Nagkibit balikat si Goryo at lumayo. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng paghahangad at inis. Mula noon, hindi na nawala sa kanya ang pagnanais na mapasakamay ang mahiwagang manok ni Mario. Habang lumalakas ang reputasyon ni Mario, napansin niyang nagbabago rin ang tingin sa kanya ng ilang sabongero. May mga naiinggit, may pumupuri, may nagdududa. May ilan ding nag-aakalang gumagamit siya ng daya o sumpa o kung anumang hindi pangkaraniwan. Isang araw,
Habang nagkakape siya sa maliit na karinderya malapit sa sabungan, may lumapit na dalawang lalaking hindi niya kilala. Maayos ang suot, malinis, at halatang hindi taga-baryo. "Ikaw ba si Mario?" Tanong ng isa. Seryoso ang tono. "Ako nga. Bakit?" "May boss kaming gustong makipagkita sa iyo. Narinig niya ang tungkol sa manok mo. Interesado siya." "Sino namang boss yan?" Tanong ni Mario, nagtataka. "Malalaman mo rin. Sumama ka sa amin mamaya pagkatapos ng huling laban." May pag-aalinlangan si Mario pero naisip niyang wala namang masama kung makikipag-usap lang. Pagkatapos ng mga laban noong araw na iyon, sumama siya sa dalawang lalaki. Dinala siya sa isang malaking bahay na bato sa bayan. May mataas na gate at malawak na bakuran. Sa loob ng bakuran ay may malalaking kulungan ng mga manok panabong. Mas maayos at moderno kumpara sa mga sanay niyang makita. Pagdating sa loob, sinalubong siya ng isang lalaking may edad, nakabarong, malaki ang tiyan at may suot na mamahaling relo. Ito si Don Faustino, kilalang negosyante at sabonghero sa buong probinsya. "Ah, si Mario," sabi ni Don Faustino. May ngiti ngunit malamig ang mga mata. "Ikaw ang bagong alamat sa sabungan. Umupo ka." Umupo si Mario sa upuang kahoy na malambot ang sandalan. Kinakabahan siya, ngunit pinilit maging kalmado. "Narinig ko ang tungkol sa manok mo. Imposible raw talunin. Maraming veteranong natalo na. Sabihin mo sa akin, saan mo nakuha?" Nagtagilid ang ulo ni Mario. May alinlangan siyang ibunyag ang tungkol sa gabing iyon sa tabi ng sapa. Hindi niya alam kung paniniwalaan siya kung sabihin niyang parang kusang lumapit ang manok sa kanya. "Nakita ko lang po sa may sapa, Don. Gusto ko ngang isipin na sinuwerte lang ako. Walang daya." Tumawa si Don Faustino. "Hindi ko sinasabing nandadaya ka, Mario. Pero sa larangan ng sabong, kapag may kakaiba, siguradong papansinin yan ng mga tulad ko. Gusto kong bilhin ang manok mo." Napasinghap si Mario. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niyang papunta na sa isang malaking tukso ang usapang iyon. "Magkano po ang alok ninyo?" Tanong niya, kahit alam niyang ayaw niyang ibenta. "Isipin mo, Mario, 100,000 piso. Cash. Pwede pang dagdagan kung mapatunayan kong walang palya sa derby." Parang umikot ang mundo ni Mario. Ang ganong halaga, hindi pa niya nahawakan sa buong buhay niya. Sa isip niya, naglaro ang mga larawan ng bagong bahay, negosyo, pag-aaral ng mga anak, at pag-ahon sa kahirapan. Ngunit kasabay noon, sumagi sa kanyang isip ang boses sa panaginip. Ang babala tungkol sa kasakiman. Ang mahiwagang manok ay hindi regalo para sa pagiging gahaman, kundi isang pagsubok sa kanyang puso. "Don, malaking halaga na po yan," sabi ni Mario. Pinipigilan ang panginginig ng boses, "pero hindi ko kayang ipagbili ang manok ko. Hindi siya basta alaga lang. Parang parte na siya ng buhay namin." Nanlamig ang tingin ni Don Faustino. "Sigurado ka ba? Hindi araw-araw may ganitong pagkakataon, Mario. Maraming lalaking sabongero ang magbibigay ng kahit ano kapalit ng ganyang manok." Naglakbay ang tingin ni Mario sa malalaking kulungan ng manok sa bakuran ni Don. Ilan doon ang siguradong mas inalagaan at pinagbuhusan ng pera. Ngunit iba ang sa kanya. Iba ang ugnayan niya sa mahiwagang manok. "Pasensya na po, Don. Hindi ko kayang gawin." Tumayo si Don Faustino, mabagal, at lumapit sa kanya. May bigat sa bawat hakbang nito. "Kung ayaw mong ibenta, maghanda ka na lang, Mario. Sa sabungan, hindi lang pera ang umiikot. May mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Sana lang, alam mong bantayan ang sarili mo." Pag-uwi niya, ramdam ni Mario ang bigat ng banta sa likod ng mga salita ni Don Faustino. Sa bawat paghakbang pauwi, ramdam niya ang panginginig sa kanyang mga tuhod. Ngunit nang makita niya ang mahiwagang manok sa kulungan, tila nabawasan ang takot niya.
Lumapit siya at hinaplos ang balahibo nito. Hindi kita ipagbebenta, pangako niya sa hayop, pero sana hindi mo rin ako iiwan sa gitna ng lahat ng ito. Sa tahimik na gabing iyon, muling nagsimulang kumulo ang mga tukso sa paligid ni Mario. Ang kanyang pag-angat ay nagdulot ng inggit, paghanga at pagnanais ng iba na makuha ang tagumpay na natitikman niya. Ngunit hindi niya alam na ang pinakamalaking laban ay hindi sa ruweda ng sabungan, kundi sa loob mismo ng kanyang puso. Lumipas ang ilan pang buwan at hindi na lamang sa baryo kilala ang pangalan ni Mario. Umabot na sa karatig bayan ang balitang mayroon siyang manok na bihirang matalo. May mga derby sa malalayong sabungan na nag-aalok sa kanya ng libreng pamasahe at pabahay kapalit ng paglahok nila. Sa bawat panalo, nadagdagan ang ipon ni Mario. Nakapag-ayos sila ng bubong ng bahay, nakapagpalit ng ilang sirang gamit at unti-unting nawala ang mga naniningil ng utang na dati ay araw-araw na kumakatok sa kanilang pintuan. Ngunit kasabay ng ginhawang ito, dumarami rin ang tukso. Isang gabi, habang nag-aayos si Lina ng mga damit ng mga bata, napansin niyang madalas nang lumalabas si Mario kahit walang sabong. Minsan, gabi na kung umuwi. Minsan naman ay kasama ang ilang bagong kakilalang sabongero na hindi niya kilala dati. Mario, tanong ni Lina, hindi ba sobra na ang sabong-sabong mo? Baka masyado ka nang nadadala sa panalo. Napabuntong hininga si Mario. Hindi lang naman sabong ang pinupuntahan ko. Nakikipagkita rin ako sa mga may-ari ng sabungan, sa mga gustong magpada-erbi. Mas malaking kita iyon, Lina. Alam ko, pero natatakot ako. Parang unti-unti ka nang nahuhulog sa mundo nila. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay totoo. Napatingin si Mario sa asawa. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito at may kirot sa dibdib niya. Ngunit malakas ang hatak ng tagumpay. Sa dami ng taon na naging talunan siya, ngayon lang niya naramdaman na pinakikinggan, iginagalang at kinakausap bilang isang tao na may kinatatakutang pangalan sa sabungan. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa gilid ng sabungan, lumapit muli si Goryo. Ngayon, may kasama itong dalawang lalaking mukhang hindi ordinaryong sabungero. May mga tato sa braso at mabigat ang tingin. Mario, sabi ni Goryo, maganda ang laban sa susunod na linggo sa bayan. Malaking derby, malaki ang papremyo. Pero kung gusto mong masigurado ang panalo, may pwede tayong pag-usapan. Nagduda si Mario. Ano na naman yan, Goryo? Simple lang, sagot ni Goryo, nakangiti ngunit malamig. Ilalaban mo ang manok mo sa pabor sa amin. Babagsak ang kalaban kapag sinabi namin. Alam mo naman, may kakilala tayong may hawak sa sentensyador, sa mga tauhan, sa pusta, tapos hahatian ka namin sa tubo. Hindi iyon matuwid na laban, sagot ni Mario. Hindi ko kayang mandaya. Nagngingit-ngit ang ngiti ni Goryo. Mandaraya ka na rin lang sa pagiging masyadong malinis. Sa sabong, bihira ang tunay na patas. Kung ayaw mo, baka may ibang paraan para kunin namin ang gusto naming makuha. Napasinghap si Mario. Nararamdaman niyang hindi simpleng pagbibiro ang banta ni Goryo. Pinigilan niya ang pag-alab ng galit at piniling lumayo na lang. Simula noon, mas naging maingat si Mario. Pinagmasdan niya ang paligid tuwing sabong. Napansin niya ang ilang matang sumusunod sa kanya, mga matang hindi nakangiti kundi puno ng pag-iingat at inggit. May mga gabi ring tila may nagmamasid sa kanilang bahay, mga aninong dumadaan sa labas ng bakod. Isang gabing maulan, habang nakahiga na ang mga bata at si Lina, niyugyog ni Mario ang lamparang nasa tabi ng kulungan ng manok. Gusto niyang tiyakin na ligtas ang mahiwagang manok. Nang silipin niya, bigla niyang napansin ang isang aninong kumilos sa likod ng kulungan. Sino yan? Sigaw niya, sabay kuha ng kahoy na nakaasa sa gilid. May isang lalaking nagmamadaling tumakbo palayo. Hindi na niya ito inabutan, ngunit may naramdaman siyang malamig na kaba.
May kumakalikot sa kulungan, may gustong kumuha o manakit sa kanyang manok. Kinaumagahan, dinala niya ang mahiwagang manok sa loob ng bahay. Doon muna niya ito inilagay sa isang malaking kaing na may takip para mas bantay sarado. Napansin ni Lina ang pag-aalala sa kanyang kilos. May problema ba, Mario? May mga taong gustong makisawsaw sa bawat panalo natin, Lina. May gusto yatang umiwas sa patas na laban, pero hindi ako bibigay. Huwag mong kalilimutan ang pangako mo sa sarili mo, Mario. Paalala ni Lina. Hindi lahat ng panalo ay dapat kunin, lalo na kung may kapalit na hindi mo kayang bayaran. Sa mga sumunod na araw, nagpasya si Mario na magpahinga muna sa malalaking derby. Ilan lang ang nilaro nila sa maliliit na sabungan sa Karatig Barangay. Nanalo pa rin ang mahiwagang manok, bagaman ramdam ni Mario na may kakaibang pagbabago sa kilos nito. Hindi na ito kasing agresibo tulad ng dati, pero mas maingat at taktikal. Parang nagbibigay daan sa kanya upang mamili kung dapat ba talagang lumaban. Isang hapon, habang pinapaliguan niya ang manok, bigla niyang naalalang muli ang panaginip kung saan may boses na nagbabala tungkol sa kasakiman. Para bang kumakatok iyon sa kanyang isipan. Si Lina, na nakamasid mula sa bintana, ay tahimik na nagdasal na sana huwag tuluyang lamunin ng sabungan ang puso ng kanyang asawa. Ramdam niya ang panganib sa paligid, ngunit alam din niyang may lakas ang isang pusong natutong magpahalaga sa pamilya kaysa sa pera. Sa kabilang dako, sa malaking bahay ni Don Faustino, nag-uusap sina Don Faustino at Goryo. Nakasandal sa mamahaling sandalan si Don, hawak ang isang basong alak. Ayaw pa rin ibenta ni Mario ang manok, Don, sabi ni Goryo. Ayaw ring pumatol sa alok nating kontroladong laban. Umiling si Don Faustino, masama ang tingin. Kung ganoon, wala tayong ibang magagawa kundi kumuha ng ibang paraan. Hindi ako papayag na may manok na mas kinatatakutan sa sabungan kaysa sa mga alaga ko. Hanapan mo ng butas si Mario. Kung hindi tanong, dapat sagot ang makuha natin. Sa unti-unting paghigpit ng mundo ni Mario, lalong lumalayo ang kanyang mga hakbang papunta sa gitna ng isang laban na hindi na lang basta tungkol sa manok at sabungan. Ito ay laban na rin tungkol sa katapatan, tunay na lakas, at kung ano ang tunay na kayamanang mahalaga sa buhay. Isang umaga, bumungad sa baryo ang malalaking tarpaulin at karatulang nakadikit sa mga poste, tindahan at tricycle. Nakasulat doon ang anunsyo tungkol sa pinakamalaking derby sa buong probinsya na gaganapin sa bayan pagdating ng piyesta. Malaki ang premyo at mas malaki ang reputasyong kaakibat ng sinumang mananalo. Piyestang derby ng San Miguel, Grand Champion, 1,000,000 piso at tropeo. Binigkas ni Boyet habang binabasa ang poster. Mario, hindi mo ba ilalaban ang manok mo? Ito na ang pinakamalaking pagkakataon. Napaisip si Mario. 1,000,000 piso. Pera na hindi niya lubos maisip kung gaano kalaki. Sa isang iglap, sumagi sa isip niya ang posibilidad na mabigyan ng mas maginhawang buhay ang pamilya niya, makabili ng sariling lupang pagtatayuan ng bahay, makapagbukas ng maliit na tindahan o negosyo at mapag-aral ng maayos ang mga bata. Sa bahay, kinausap niya si Lina tungkol dito. Lina, may malaking derby sa bayan sa piyesta. 1,000,000 piso ang premyo. Tumigil si Lina sa paghihiwa ng gulay. Tiningnan niya si Mario, mariin ang tingin. Gusto mo bang sumali? Hindi ko alam. Ang laki ng premyo. Pero alam kong maraming magtatangkang gamitin ako, lalo na si Goryo at ang mga tao niya. Baka nandun din si Don Faustino. Kung sasali ka, Mario, kailangan mong siguraduhin na wala kang tatapakang tao. Hindi mo kailangang patunayan sa mundo na ikaw ang pinakamagaling na sabungero. Ang kailangan mo lang patunayan ay hindi ka mawawala sa sarili. Napayuko si Mario. Ngunit sa loob niya, may kumikiliti. Kung iiwas siya, baka habang buhay niyang pagsisisihan ang hindi paglalaro sa pinakamalaking laban.
Kung sasali naman, kailangan niyang harapin hindi lang ang mga manok ng iba, kundi pati ang mga taong may hawak sa sabungan. Nang sumunod na araw, may kumatok sa kanilang bahay. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang dalawang lalaking una nang naghatid sa kanya dati kay Don Faustino. "Mario," sabi ng isa, "gusto kang makita ni Don." Tungkol sa derby. Ayaw nang muling harapin ni Mario si Don, ngunit naisip niyang mabuti nang malaman niya ang balak nito kaysa magbulag-bulagan. Sumama siya sa kanila. Sa malaking sala ng bahay ni Don Faustino, tahimik na nakaupo si Don, nakatingin sa malaking kalendaryong nakasabit sa dingding. "Malapit na ang piyesta, Mario," panimula ni Don. "Narinig kong nag-iisip kang sumali sa derby." Nagkibit balikat si Mario. "Hindi ko pa po sigurado." Ngumisi si Don Faustino. "Kung sasali ka, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, maraming mata ang nakatingin sa'yo. Maraming nagtataka kung paano ka nakakapagpanalo ng sunod-sunod. Kung nagdududa sila, maaari silang tumaya sa kalaban ko," sagot ni Mario na may lakas ng loob. "Wala akong dapat itago." Lumalim ang tingin ni Don. "Hindi mo naiintindihan. Kapag maraming pera ang nakataya, konti lang ang may tiyagang umasa sa swerte. Mas pipiliin nilang tiyakin ang resulta. Kung lalaban ka sa derby, hindi ka pwedeng basta lumakad nang hindi ka nakikipag-ayos sa mga tao sa likod ng ruweda." "Ibig niyong sabihin, Don, gusto niyong kontrolin ang laban?" tanong ni Mario. Sa halip na sumagot, ngumiti lang si Don Faustino at uminom ng alak. "Kung sasali ka, Mario, gusto kong malaman mong may kapalit ang bawat panalo sa mundong ito. Bago ang derby, bibigyan kita ng huling alok." Tumingin si Don kay Goryo na nasa tabi. Inilabas ni Goryo ang isang envelope at inilagay sa mesa. "Ito ang alok ko. Kunin mo ang perang iyan bilang pauna. Sa araw ng huling laban, ihahayaang mong manalo ang manok ng taong ituturo ko. Hindi ka lalabas na talunan dahil may parte ka sa pera. Pero hindi rin ikaw ang magiging kampiyon." Napatitig si Mario sa envelope. Hindi niya kailangang silipin para malaman na malaki ang halagang laman nito. Ang ganoong pera, kung tatanggapin niya, ay sapat na asiguradong may maiiuwi siya kahit hindi magkampiyon. Ngunit naiisip niya si Lina, ang mga anak at ang mahiwagang manok na naging sandigan nila. Naiisip din niya ang panaginip na paulit-ulit bumabalik sa tuwing sumusobra ang galaw niya sa sabungan. "Don, hindi ko kayang tanggapin yan," sagot ni Mario, mabagal ngunit matatag. Nanlaki ang mata ni Goryo. Ngunit si Don Faustino ay nanatiling kalmado kahit malamig ang ngiti. "Sigurado ka sa sinasabi mo, Mario? Walang kasiguraduhan ang derby. Baka sa isang iglap, matalo ka, masugatan o mamatay ang manok mo at mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo." "Kung ganon ang mangyari, tatanggapin ko. Mas gugustuhin ko ng matalo ng patas kaysa manalo o kumita ng pera dahil sa panlilin lang," sagot ni Mario. Napabuntong hininga si Don. "Kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Pero tandaan mo ang sinabi ko. Kapag nasa gitna ka na ng ruweda, hindi lang kalaban mong manok ang haharapin mo." Pag-alis ni Mario sa bahay ni Don, ramdam niyang mas mabigat ngayon ang dala niyang pasya. Ngunit sa kalooban niya, may pahapyaw na gaan na dulot ng katotohanang hindi niya ipinagbili ang konsensya niya. Dumating ang araw ng derby. Maaga pa lang ay puno na ang sabungan sa bayan. May mga sasakyang galing pa sa malalayong probinsya, malalaking pustahan at samut-saring sigawan. Sa likod ng ruweda, nakahanda ang pinakamatitinding manok panabong ng probinsya. Bit-bit ni Mario ang mahiwagang manok. Tahimik siya, hindi tulad ng ibang sabungerong maingay at mayabang. Naroon si Boyet at ilang kaibigan, nagbibigay ng moral na suporta. Sa di kalayuan, nakikita niya sina Goryo at ang mga tauhan nito, nakamasid at parang naghihintay ng tamang oras para lumapit. Isa-isa nang tinawag ang mga laban. Sa tuwing ilalaban ni Mario ang manok niya, umuugong ang sabungan. 3 laban ang kailangan upang makarating sa final.
Sa unang dalawang laban, malinaw at mabilis ang panalo ng mahiwagang manok. Ang galaw nito ay parang pinaghalong tapang at karunungan. Umiwas kapag kailangan, sumusugod kapag may tiempo at hindi sumusobra sa pag-atake. Pero sa ikatlong laban, bago pumasok sa ruweda, lumapit si Goryo kay Mario. Ito na ang huling pagkakataon, bulong ni Goryo. May alok pa rin kami. Kung ibababa mo ang galaw ng manok mo at papabayaan mong manalo ang kalaban, may bahagi ka sa tubo namin. Kung tatanggi ka, huwag nang magtaka kung may kakaibang mangyari sa kulungan, sa bahay mo o sa mismong ruweda. Tumaas ang dugo ni Mario, pero pinili niyang tumalikod at hindi na sumagot. Pumasok siya sa ruweda, bit-bit ang mahiwagang manok. Habang hawak niya ito, naramdaman niyang kakaiba ang tibok ng katawan ng manok. Parang sumasabay sa bugso ng damdamin niya. Nang magsimula ang laban, naging mabangis ang kalaban. Maliksing sumugod, may matalas ding tari at malakas ang mga palo. Ilang beses nasugatan ang mahiwagang manok, ngunit hindi ito humagibik. Sa halip, patuloy itong nakikipagsabayan. Sa isang iglap, nagtagpo ang dalawang manok sa gitna. Isang sabayang palo, sabayang sipa. Napatigil ang lahat nang pareho silang tila natamaan. Ilang segundo ang lumipas, bumagsak ang kalaban. Ang mahiwagang manok ni Mario ay nakatayo pa, bagamat may sugat sa pakpak. Panalo si Mario, sigaw ng mga tao. Kampiyon sa ikatlong laban. Final na ang kasunod. Habang inaalagaan ni Mario ang sugat ng kanyang manok sa gilid, lumapit si Boyet. Mario, kaya pa ba ng manok mo? Tiningnan niya ang mga mata nito. Matiaga pa rin ang ningning. May lakas pa, ngunit ramdam niyang napapagod na ito. Nag-aalinlangan si Mario kung ipagpapatuloy pa ang laban. Nang tawagin ang huling laban, buong sabungan ay napuno ng sigawan. Ito na ang final. Ang manok ni Mario laban sa manok ng isa sa pinakamalaking sabonghero sa probinsya na sinasabing paborito ni Don Faustino. Mataas ang pusta ng lahat. Lahat ng mata ay nakatutok sa ruweda. Pagpasok ni Mario sa gitna, muling lumapit si Goryo, ngayong mas matalim ang mga mata. Last chance, Mario. Kung hindi ka makikinig ngayon, huwag ka nang magtaka sa masusunod na mangyayari. Pero sa halip na matakot, naramdaman ni Mario ang kakaibang kapayapaan sa loob niya. Parang bumulong ang hangin sa kanyang tainga. Naalala niya ang panaginip, ang babala at ang pamilya niya. Naalala niya ang tunay na dahilan kung bakit niya pinasok ang sabong. Hindi para maging hari ng sabungan, kundi para iahon sa hirap ang mga mahal niya sa buhay. Nang ibaba na sa ruweda ang dalawang manok, tahimik si Mario. Pinakawalan niya ang mahiwagang manok, ngunit sa loob niya ay may ibang desisyon na sumisibol. Habang nagsisimula ang laban, nagtitilian ang mga tao, sumisigaw, sumasabay sa bawat palo at sipa. Ngunit biglang sa gitna ng laban, itinaas ni Mario ang kamay. Tama na. Nagulat ang sentensyador. Ano? Bakit? Lumakad si Mario sa gitna ng ruweda. Nilapitan niya ang mahiwagang manok niya at marahang binuhat ito. Tiningnan niya ang kalaban na handang sumugod at ang mga taong nakaabang sa resulta. Hindi ko itutuloy ang laban, sabi ni Mario. Malakas at malinaw. Kung kailangan ninyong magkampiyon, kayo na. Hindi ko ipagpapatuloy ang laban na ito kapalit ng buhay ng manok ko at ng konsensya ko. Nag-ingay ang mga tao. May mga umangal, may mga napamura, may mga nagulat sa ginawang hakbang ni Mario. Si Goryo ay halos pumutok sa galit, habang si Don Faustino ay nanatiling tahimik ngunit makikita sa mukha ang hindi pagkagusto. Ano ba yung ginagawa mo, Mario? Sigaw ng MC ng sabungan. Final ito, hindi ka pwedeng basta umatras. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, desisyon ko ito. Hindi ko ipaglalaban ang manok ko para sa pera kapag alam kong may halong panlilinlang at banta. Kung talo ako sa mata ninyo dahil dito, tatanggapin ko. Sa kalagitnaan ng kaguluhan,
biglang kumulog ng malakas. Sumabog ang liwanag ng kidlat malapit sa sabungan. Umulan ng malakas sa loob ng ilang minuto, sapat para umatras ang karamihan sa mga tao at magtago sa lilim. Ang sabungan na kanina ay puno ng sigawan ay napuno ng hikbi ng ulan at mga bulungan. Sa sandaling iyon, parang may tumigil sa loob ni Mario. Sa kanyang mga bisig, ang mahiwagang manok ay tahimik lamang, nakatitig sa kanya. Sa mga mata nito, may mapayapang liwanag. Hindi niya maipaliwanag, ngunit pakiramdam niya, tama ang kanyang ginawa. Pagkatapos ng kaguluhan sa derby, maraming nag-usap-usap tungkol sa ginawa ni Mario. May mga nagbansag sa kanya bilang duwag, may mga nagsabing sira ang ulo, at may ilan ding lihim na humanga sa tapang niyang kumontra sa agos ng kagustuhan ng karamihan. Nang umuwi siya sa kanilang baryo, bit-bit pa rin ang mahiwagang manok. Sinalubong siya ni Lina sa pintuan. "Anong nangyari?" tanong nito, may kaba at pag-aalala sa muka. Umupo si Mario sa bangko at huminga ng malalim. "Hindi ako nagkampiyon. Tumigil ako sa final." Napatakip sa bibig si Lina. "Bakit?" "Dahil alam kong hindi na ito laban para sa amin. Maraming gustong humawak sa resulta, maraming banta. At higit sa lahat, maaari akong kumita, pero may kapalit na pagkatao ko. Ayoko nang mabuhay sa ganung paraan." Napaluha si Lina, ngunit hindi yun luha ng pagkadismaya. Niyakap niya si Mario ng mahigpit. "Mas mahalaga sa akin na buo kang umuuwi sa amin kaysa nag-uwi ka ng tropeyo at perang may kasamang panlilin lang," sabi niya. Kinabukasan, nagdesisyon si Mario na dalhin ang mahiwagang manok sa lugar kung saan niya ito unang natagpuan, sa gilid ng sapa, sa ilalim ng parehong uri ng langit, kahit ibang araw na. Sumama si Lina, Nika at Junjun, tila isang tahimik na paglalakbay ng pamilya. Pagdating doon, inilapag ni Mario ang manok sa batong unang pinag-upuan niya noong gabing halos mawalan na siya ng pag-asa. "Dito kita unang nakita," sabi niya sa manok. "Noon, humihingi ako ng tsansa. Binigyan mo ako ng panalo, ng pagkakataong makabayad ng utang, makapaglagay ng pagkain sa hapag. Pero kasabay noon, dinala mo rin ako sa harap ng mga tukso. Ngayon, napili ko na." Tahimik na nakatingin ang mga bata sa manok. Si Nika ay humawak sa palda ni Lina. Si Junjun naman ay nakatitig na parang naiintindihan ang kabigatan ng sandali. "Tay, iiwan mo po ba ang manok?" tanong ni Junjun. Ngumiti si Mario, bagaman may lungkot ang ngiting iyon. "Hindi ko alam kung ano siya talaga, anak. Pero pakiramdam ko, hindi siya para manatiling habang buhay sa kulungan natin. Parang dumaan siya para turuan tayo." Tumingin si Lina sa kanya. "Kung ano man ang maging desisyon mo, Mario, susuportahan ka namin." Umuhos ang liwanag ng araw sa ibabaw ng sapa. Sa isang iglap, parang kumikintab ang balahibo ng mahiwagang manok. Lumapit ito kay Mario, tumuka sa palad niya na para bang nagpapaalam, at saka dahan-dahang naglakad palayo, papasok sa masukal na damuhan. Tinawag ni Nika, "Manok, huwag kang lumayo," pero hindi na ito lumingon. Sa halip, nang umabot ito sa pinakapalalim na bahagi ng damuhan, may tila malamlam na liwanag na sandaling bumalot sa katawan ng manok. Sa loob ng ilang tibok ng puso, parang naglaho ito sa paningin nila. Nagkatinginan sina Mario at Lina. Walang salita, ngunit pareho nilang naunawaan na ang mahiwagang manok ay hindi basta alagang hayop. Isa itong tanda na may mga pagkakataon sa buhay na ang tulong at biyaya ay dumarating hindi para maging permanenteng sandalan, kundi para gisingin ang puso. Pag-uwi nila sa baryo, nagpasya si Mario na tuluyang putulin ang pakikipagsapalaran sa sabungan. Ibinenta niya ang ilang natitira niyang mga manok, hindi para pagsusugal, kundi para may maipundar na maliit na tindahan si Lina sa harap ng bahay. Naghahanap din siya ng ibang pagkakakitaan, pagbebenta ng gulay, pagtulong sa sakahan ng iba, at kalaunan, pag-aalaga ng mga manok para sa itlog, hindi para sa sabong.
May mga sabungerong kumukutya sa kanya. Sayang Mario, kung nagpatuloy ka, baka milyonaryo ka na ngayon, sabi ng isa sa kanila. Ngumiti lang si Mario. Siguro, pero baka wala na rin akong pamilya ngayon kung ganyan ang naging buhay ko. Sa paglipas ng mga taon, naging tahimik ngunit matatag ang buhay ni Mario at ng kanyang pamilya. Lumaki si Nika at Junjun na may baong kwento tungkol sa mahiwagang manok panabong na minsang nagdala sa kanila ng kayamanan, ngunit nag-iwan din ng aral. Minsan, kapag piyesta at naririnig nila ang sigawan galing sa sabungan, napapatingin si Mario sa malayo. Hindi na ito may halong inggit o pangungulila. Ito ay paggunita lamang sa isang bahaging dinaanan niya na naging daan upang mas makilala niya ang sarili. Isang hapon, habang nagbibilang ng paninda si Lina sa maliit nilang tindahan, lumapit si Mario at umupo sa tabi niya. Nanonood silang dalawa sa mga batang naglalaro sa kalsada, kabilang si Junjun na ngayon ay malaki na at si Nika na nagdadala ng mga pang-aralin mula sa eskwela. Lina, tanong ni Mario, naaalala mo pa ba noong halos wala tayong makain? Ngumiti si Lina, may bahagyang lungkot at pasasalamat sa mga mata. Oo, pero mas naaalala ko kung paanong pinili mong huwag ipagpalit ang pagkatao sa pera. Kung hindi dahil doon, baka ibang-iba ang buhay natin ngayon. Huminga ng malalim si Mario. Naaalala niya ang gabi sa Sapa, ang unang pagkikita nila ng mahiwagang manok, ang mga laban, ang tukso, ang banta, ang ulan sa sabungan, at ang huling paglalakad ng manok palayo sa kanila. Sa puso niya, alam niyang hindi siya naging perpekto. Nagpadala rin siya sa sabungan, sa panalo, sa pag-angat. Pero natutunan niyang may hangganan ang dapat ipagpalit kapalit ng pera at reputasyon. Sa huli, ang pinili niyang kayamanan ay hindi ang tropeo o pera, kundi ang pamilya, dignidad at kapayapaan ng loob. Sa bawat gabing tahimik, sa huni ng kuliglig at ihip ng hangin, may bahagyang alaala ng tila malayong tilaok ng manok na tumatagos sa dilim. Parang paalala na minsan, dumaan sa kanilang buhay ang isang mahiwagang manok panabong na nagbigay sa kanila ng pagkakataong umangat at piliin kung anong uri ng tao ang gusto nilang maging. At sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Mario, ng kanyang pamilya at ng mahiwagang manok panabong ay naging bahagi ng mga kwentong ikinukwento sa baryo. Isinasalaysay ito ng matatanda sa mga bata bilang paalala na hindi lahat ng panalo ay ginto at hindi lahat ng ginto ay panalo. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumanggi sa mali kahit alam mong doon ka maaaring yumaman, at ang pagpili sa tamang daan kahit hindi iyon ang pinakamabilis at pinakamaingay na landas. Sa puso ni Mario, iyon ang panalong hindi na maiaalis ni numan. Wakas,